Naghintay si Paul sa labas hanggang sa makita niyang bumalik si Thomas at pinagalitan ito dahil sa pag-uwi ng gabi. Ipinaliwanag ni Thomas na gusto niyang tumulong sa mga kapitbahay, ang pamilyang Rose, na may malapit na sakahan. Pagkatapos, sinigurado ng tatlo na isara ang lahat ng pinto at bintana bago kumain. Pinagalitan muli ni Paul si Thomas, at sinabing kung mahuhuli ulit siya, hindi na siya papayag ang umalis sa paligid ng bahay. Pinagtawanan ni Joseph ang kanyang kapatid dahil dito, at ang pagtatalo ay nauwi sa isang tunay na away. Ngunit agad silang pinaghiwalay ni Paul at ipinaalala sa kanila na mga tao sila, hindi mga hayop. Pagkatapos kumain, pinanood ni Paul ang kanyang mga anak na naglalaro ng chess, ngunit nag-ambala siya nang magsimulang kumamo at magingay si Rocco sa sahig. Dahil sa senyales na ito ng panganib, bumaba sina Paul at Thomas at nagulat sa biglaang pagkatok sa pinto. Tila sinusubukan ng mga halimaw na pumasok, kaya mabilis nilang pinigilan ang pinto para hindi ito masira. Maraming ingay at mga kalabog ng ilang sandali hanggang sa sumuko na ang mga halimaw at umalis. Pinuna ni Thomas si Joseph dahil sa hindi pagtulong sa pagbukas ng pinto, ngunit ipinakita ni Joseph na nag-iingat siya upang maunawaan kung paano sila kumikilos. Mayroong tatlong pag-atake. Ang una ay tumagal ng 10 segundo, ang pangalawa ay 20 segundo, at ang huli ay 1 segundo lamang. Naniniwala si Joseph na ang una ay isang pagsubok, at ang pangalawa ay ang tunay na pagtatangka na makapasok, habang ang pangatlo ay isang galit na pagkatok lamang. Kinabukasan, tiningnan nila ang pinto at nakita ang lahat ng marka ng kuko sa kahoy. Hindi na mabubuksan ang pinto kinabukasan,